Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig. Magandang gabi po. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita po ng Panginoon. At ako po ay inyo pong muling samahan sa ating pong pag-aaralan ngayong gabi. At muli po ay tayo po ay mag-aaral naman ng ating pong panibagong topic. Muli ating pag-aaralan is yung paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. So, yun naman po ang ating pag-aaralan. So, natapos na po tayo dun sa pag-aaral natin patungkol po sa paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagi ang pananalangin. So, nawa ay inyo pong naunawaan yung kahalagahan ng pananalangin po sa ating buhay upang tayo po ay patuloy na makapaglingkod sa Panginoon. Hindi po natin kaya, mga minamahal, sa ating lakas. Dapat tayo po ay humingi ng lakas sa Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. At yun po yung isa sa paraan na ginagamit po ng Diyos upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kaya mga minamahal, ay inyo po muli akong samahan sa ating pong pag-aaralan ngayong gabi na may pamagat na paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. So, akin muna babasahin yung atin pong pag-aaralang topic sa mga awit, Kapitulo 19, versikulo 7. Yan po ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi. So, bakit mahalaga ang palagi ang pagbabasa naman ng Biblia? So, nung nakaraan ay pananalangin, yun po ay palagi ang pagbabasa ng Biblia. Ang sabi po ng talata sa verse 7, "The law of the Lord is perfect, converting the soul." Sabi po ng talata, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Making wise the simple. So ngayong gabi ay tayo po ay muling mag-aaral at ako po inyong samahan. At sa ating pong pagpapatuloy ay tayo po muna ay manalangin. Sa tayo po pumigit, mapagpala namin Diyos na nasa langit. Muli ay salamat po sa inyong biyaya na kami po ay inyong pong binigyan muli ng pribilehiyo upang makapag-aral po ng inyong pong salita. Nawa po Panginoon Diyos ay kayo po ang patuloy na sumama sa amin. Banal na Espiritu, kayo po mayamang magpaunawa sa bawat makikinig ng inyong pong salita. Patawad po sa mga kakulangan, kalabisan, kasalanan na inyong pong nasumpungan sa aming pong mga buhay. Sinasadya man o hindi, sa inyong pong harapan ay Panginoon Diyos, ay kami po humihingi ng kapatawaran at paglilinis, Panginoon, ng banal na dugo ng Panginoon Jesus palagi. At nawa po Panginoon Diyos, ngayong gabi kami po ay inyong samahan. Kami po ay humihiling ng inyong pong paggabay at pagpapaunawa ng Santong Espiritu upang ang bawat makikinig, Panginoon Diyos, ay umabot sa kanila pong puso't isipan at ng kanila pong maunawaan ng inyong pong banal na kasulatan. Labas po sa inyong pong pagkilos, Banal na Espiritu po, ay hindi ko po kayang ipaunawa ang inyong pong salita sa bawat isa. Kaya akin pong dalangin, Panginoon, muli, nawa o Diyos, ang gawain ito ay muli niyo pong biyayaan at kahabagan at kayo pong magpala sa gawain ito. Inaangkin po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa matamis na pangalan ng inyong tungna na Panginoon Jesus. Amen. Okay po, so magandang gabi pong muli sa ating lahat. Tayo po muling mag-aaral na ng paglagong buhay spiritual sa pamamagitan ng palagiang pagbabasa ng Biblia. So, mahalaga po yan. So, yan po ay tandem. Ang prayer and Bible reading, ito po ay napakahalaga po sa ating buhay upang tayo po ay patuloy na makapaglingkod sa Panginoon. Yan po ang sabi ng talata, "The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple." So, bakit mahalaga ang palagi ang pagbabasa ng Biblia? Mahalaga ito sa ating buhay upang tayo ay maging sakdal sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ang dahilan o isa sa dahilan kung bakit tayo'y
o para tayo lumago sa ating buhay Kristiyano. At ito rin ang pagkain ng ating kaluluwa, mga minamahal. Alam niyo po na ang Biblia, sabi nga po ng talata, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Sa bigas din naman, sa kanin din naman. Hindi ho. Sabi po ng Biblia, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. So, ibig sabihin po, hindi yun, actually po, ang ibig pong sabihin na yun, tayo po ay binubuo ng tripartite po tayo. Tayo po may katawan, kaluluwa, at espiritu. So, yung ating pong katawan, ito po yung nakakamalay ng pangmundo. Ito po yung ating dinadamitan, ito po yung nagugutom, yan po. Yung pong ating pong kaluluwa, ito po yung, ang pagkain po ng ating kaluluwa is yung Word of God. Yun po yung Word of God. Kaya mahalaga po ang salita po ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. So yung sabi ng talata, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. So kung tayo may new nature, at yung new nature natin, dapat natin pakainin yung ating pong bagong pagkatao. At yung pong bagong pagkatao yun po yung dapat nating palakasin upang tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. At yung pantatlo, yung ating espiritu, ito po yung namatay. Kung kayo pinagbabasa ng Biblia, nung sinabi ng Diyos kay Adan at Eva, huwag niyong kakainin niyang bunga ng punong pagkakilala ng butit masama, sapagkat pag kinain ninyo yan, walang pagsalang kayo mamamatay. Di ba? Hindi po sila namatay physically. But yung spiritual na kamalayan nila sa Diyos, yung kanila pong kamalayan sa Diyos, yung kanila pong pagkahilig sa Diyos, yung kanila pong desire sa Diyos ay namatay, mga minamahal. Yun po yung nawala. Yun po yung sinabi ng Diyos, walang pagsalang kayo mamamatay. Kaya ang tao, kahit anong gawin mo, kapag hindi kinikilos ng banal na espiritu, hindi yan lalapit sa Diyos. Ang tao ay nung namatay ang tao, kaya nga patay walang kagustuhang lumapit sa Diyos. Kaya ang kaligtasan po ay lahat ay sa biyaya ng Diyos, mga minamahal. From grace to grace, walang bahagi ang tao sa kaligtasan. So kaya mahalaga po yan. Mahalaga po ang salita ng Diyos sa ating buhay, mga minamahal. So ngayong gabi ay atin pong pag-aralan na ito upang atin pong malaman yung mga katotohanan na ipinababatid sa atin ng Diyos upang tayo po ay lumago sa ating buhay Kristiyano. Kaya mga minamahal, kayo sumama sa akin upang tayo po ay pagpahayagan ng Diyos ng mga ilang katotohanan. May ilang katotohanan po akong kinuha dito sa tagpo pong ito ng Psalms 19 verse 7 hanggang 9. Sabi po ng talata, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang sabi, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Unang puntos po natin pag-aaralan is reading the Bible cause a revival. Mga minamahal, ang pagbabasa ng Biblia, ito yung nagbubunga ng revival. Mga minamahal, revival. Kaya nga sabi, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Nagsasauli ng kaluluwa, mga minamahal. Kaya napakahalaga ng Biblia sa ating buhay. Kung gusto niyo pong kayo ma-revive, hindi lamang manalangin, kundi magbasa din po tayo ng Biblia. Dahil doon natin po yung makukuha yung mga katotohanan na pinababatid sa atin ng Panginoon na dapat nating gawin. At pag atin po natin itong nasusunod, alam niyo po, pag tayo po ay nakakasunod sa kalooban ng Diyos, doon po tayo palaging revive. Hindi po tayo, pag tayo po gumagawa ng kasalanan, hindi po maaaring nagagawa ka ng kasalanan and yet revive ka. Hindi po. So, paano natin malalaman yung will of God? By reading the Bible, mga minamahal. It causes a revival. Ito po yung nagbubunga ng revival, mga minamahal. Kaya nga sabi niya ng talata, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. So masarap po pagka tayo palaging revive, mga minamahal. So paano paraan? Ang gagawin po natin, una, sabi po diyan, by reading His Word. Napakahalaga po ng Biblia sa ating buhay. Kaya nga sabi ng talata, bakit napakahalaga? Dahil kung walang Biblia sa ating buhay, ang ating buhay ay walang patutunguhan. At isa ho dun ako, mga minamahal. Nung ako po ay wala pa po sa Panginoon, ang buhay ko po ay nabubuhay sa kumbaga walang direction. Kami ho kanina ay nag-dark. Hindi ho dark ha. Hindi ho dark. Dark. Yun hong may ginagin yung
may pin, tapos pinapatusok. Kami yung nag-dart ng tatay diyan kanina. So, mahirap pag wala akong pinupunterya. Meron ho yung punterya, yung gitna. Meron ho kami pinupunterya. Pinupunterya na nga, sala pa. So, ibig ko pong sabihin, ako po hindi pa mananampalataya. Kumbaga, walang direksyon ng aking buhay. Kung saan lang mapasuling, kaya dala dito, dala ng agos ng mundo, dahil nang walang direksyon ng buhay. Walang direksyon. So kung meron tayong salita ng Diyos, ito yung magtuturo sa atin kung paano tayo lumakad dito sa mundo, mga minamahal. Kaya nga sabi ng talata, ang salita mo'y ilawan sa aking paa at liwanag sa aking landas. So kapag tayo po ay lumalakad sa madilim na lugar, mga minamahal, kapag tayo po ay naglalakad sa isang lugar na madilim, kinakailangan po natin ng liwanag, mga minamahal. Kinakailangan po natin ng liwanag. At alam niyo po mga minamahal, dito po sa mundo ay napakadilim. At ang alok po ng mundo ay pawang mga kasinungalingan lamang. At alam niyo po ang katotohanan, yung kanyang salita. Ito po hindi nagsisinungaling. At kapag sinunod po ninyo ito, at kayo po ay napahamak, sinungaling ang Diyos. Pero alam niyo po, nung sinunod ko po ang salita ng Diyos, nung ako po ay nagbasa ng salita ng Diyos, hindi po ako napahamak. Una, nung ako po hindi nagbabasa ng Biblia, ako po ay nag-iinom. Hindi ho alam na aking magulang yan. Pandalawa, nag-uutay na ng manigarilyo. Hindi rin ho alam na aking mga kapatid, ng mga magulang. Kalay ayos na bata. Mga kasalanan na aking ginagawa. Pero nung ako ay nakakilala sa Diyos, nabasa ko ang kanyang salita, yun pala yun. Dapat kong lakaran ay kayo magpakabanal sapagkat ako'y banal. Sabi ng Diyos. So habang ako nagbabasa ng Biblia, nalalaman ko yung katotohanan. Yan yung katotohanan at yun yung dapat nating lakaran. Kaya mga minamahal, reading the Bible cause a revival. Kung gusto niyo pong maging revive palagi, kung gusto niyo pong tayo po ay maging mapagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, na kahit may problema, tuloy lang sa Panginoon, kahit may pasakit sa buhay, tuloy lang sa Panginoon, read His Word. Read the Bible. So napakahalaga po na yan. Huwag po tayong magpapabaya sa ating buhay na palagi ang nagbabasa ng Biblia. Huwag po natin pababayaan. Malimutan mo na ang pagkain. Huwag lang po pagbabasa ng Biblia. Sabi nga ng talata sa Job, aking ninasa ang inyong salita ng higit sa aking ninanasang pagkain. Tingnan niyo po yan. Dahil ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Sabi nga dito ng talata, sabi, mga pinipitang higit kaysa ginto, higit kaysa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kaysa pulot at sa pulot pukyutan. Tingnan niyo po yan. Mas mahalaga pa daw po sa ginto. Sa dalisay na ginto? Sabi diyan, sa mga mga pinipitang higit kaysa ginto, higit kaysa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kaysa pulot at sa pulot pukyutan. Tamis ko ng pulot. Nung kami hindi pa ako mananampalataya, ay lagi kami nasa bundok Lagi kami namumuhag ng laywan. Doon sa may pilang bato, sa may sapa, meron po kami nakikita doon mga pilang bato may butas. Tinitingnan ho namin sa hapon, pag may nalipad na, dahil yan ho yung mga yan, napasok na sa hapon. At sa umaga, nalabas naman yung mga yan. Kitang-kita mo sila, napasok, nalabas. So nakikita namin yung mga laywan, kami po yung namumuhag. Talaga naman pag kami yung nakakakuha, ay napakatamis, napakasarap. So, pero ang salita ng Diyos ay mas matamis pa sa pulot pukyutan. At mahalaga pa, sa pilak at ginto na ating ninanasas dito sa mundo. Kung atin mauunawaan yung ibig sabihin nito. Dahil napakatamis niya na nagsalita. Sino ba nagsalita? Ang Diyos. So kaya kung gusto niyo maging revive, kung gusto niyo pong maging mapagpatuloy sa inyong buhay pananampalataya, ay wag po kayo magpapabaya sa atin Bible reading, mga minamahal. Wag po tayo magpapabaya. Kaya sabi diyan, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Gusto mo maging revive? Read His Word. Basahin mo kanyang salita. Gusto mo makapagpatuloy sa biyaya ng Diyos? Basahin mo ang salita ng Diyos. Dahil wala mang ituturong mali, wala mang ituturong sala ang Diyos.
Pag itong, kaya nga sa salita ng Diyos kaya nga, ang salita ng Diyos, ang salita ng Panginoon ay sakdal. Perfect. Tingnan. At anong bunga? Pag ating binabasa, converting the soul. Pag sinabing convert, ano pong ibig sabihin ng convert? To return, sabi, to return to consciousness, bumalik, nawawala na ka ng ulirat. Minsan tayo po, mga mananampalataya ng Diyos, nawawala ang ating ulirat sa paglilingkod. So, para tayo magbalik sa ating ulirat, ay read His Word. Magbasa ho tayo ng Biblia. Huwag ho natin pababayaan ang salita ng Diyos. So, iwanan mo na yung mga bagay dyan sa mundo, wag lang yung Diyos, yung kanyang salita. Wag. Napakahalaga po na yan. To return to consciousness or life, to become active. Yan po palang ibig sabihin noong converting the soul. Tinignan ko po sa Thesaurus, mga minamahal. Yan po ang ilan o sa dictionary. Yan po ang ibig sabihin na yan. Converting the soul. Yan po sabi, to return to consciousness or life, to become active or flourishing again. Mag-flourish, mga minamahal. Tingnan niyo po yan. Minsan tayo po ay pagod na pagod, pagal na pagal, parang hirap na hirap sa paglilingkod. Kung gusto niyo pong maging active muli sa paglilingkod, flourishing again, at magbalik sa return to consciousness, read the Bible. Basahin niyo po yung kanyang salita. Yan po yung sabi ng Biblia. Hindi po ako nagsabi. Ang Biblia. Ang Biblia po, mga minamahal. Kaya napakahalaga po ng Bible sa ating buhay. Huwag po natin pababayaan yan. Yung Biblia. Ano pa sabi dito? Or flourishing again, recover, refresh, restore, retrieve. Yan po yung sabi. Kaya mga minamahal, kung ako po sa inyo, ay tayo po yung magbasa ng Biblia. Lalo na po sa mga mananampalataya ng Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya ng Diyos, ay dapat laang anak ka ng Diyos. Hindi mo binabasa ang kanyang salita, iwan ko laang. Kaya nga ang sabi, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Kung tayo sa Diyos, kung tayo anak ng Diyos, huwag nating pababayaan na dumaan ang isang araw na hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Kung tayo po yung anak ng Diyos, pero sa mga, ito po yung katotohanan, kung kayo po yung anak ng Diyos, tayo yung anak ng Diyos, read His Word. Yan ho yung katotohanan. Ang sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, kaya nga hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Kung kayo hindi sa Diyos, ay wala pa. Kaya nga nung ako dati hindi pa mananampalataya, wala akong desire na hanapin ang kanyang salita. Wala po. Itong Biblia, ang tagal na ng Biblia doon sa amin, bago pa rin. Pero salamat sa Diyos, itong Biblia, ako yung nagbabalak na ulit bumili dahil medyo sira na ang aking Biblia ay kawang-kawang na. Salamat sa Diyos at naluluma dahil nagagamit. Hindi naluluma dahil hindi ginagamit. So yan po yung kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Converting the soul. Mga minamahal, yan po yung sabi ng talata. Yung sabi ng Psalms 119 verse 7, Psalms chapter 1, muna tayo. Malapit-lapit. Verse 1 to 3. Verse 2 to 3. Ang sabi po dito, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya magiging parang punong kahoy. Take note po, yung nagbabasa ng Biblia, yung palagi ang nagbabasa ng Biblia, yung nagbabasa ng Biblia ay ito. At siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng mga tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Nagbubunga sa kapanahunan. Ibig kong sabihin, hindi ho delay, hindi ho late bumunga. So, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan ang kanyang mga dahon na may hindi malalanta. Tingnan niyo po ang punong kulang sa dilig. Pagka ang puno'y kulang sa dilig, yan ho'y laging parang matutuyo na. Yung tuyo, yung tigang. Pero pagka ang puno, tingnan niyo po, palibasa yung langka diyan at yung santol at yung ilang puno diyan ay mabilis lumaki dahil merong supply ng tubig galing deposito. Merong supply ng tubig, mabilis ang lumaki. Ilang taon lang ho yan, malaki na. At nagbabadya ng bumunga yung langka. Parang meron ng bulaklak ang langka.
malapit, dahil maraming tubig na supply. Ano? So sabi, siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng mga tubig na nagbubungo sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Tingnan niyo po. Siyempre, pagka sinusunod mo yung kalooban ng Diyos, hindi ka mapapahamak. At kung ano man yung iyong gawin, ay nasa kalooban ng Diyos, maginhawa yan. Ano? Pag kalooban ng Diyos ang iyong ginagawa, hindi ka talaga mapapahamak. Kaya mga minamahal, yan po yung epekto ng pagbapalagi ang pagbabasa ng Biblia. Kaya wag ho natin pababayaan ang Biblia, ang kanyang salita. Yan po yung kahalagahan nang tayo ay palagi ang nagbabasa ng Biblia. So kayo ba nagbabasa ng Bible? Ano? Sabi nga, malimutan na ninyo yung tanghalian, agahan, tanghalian, hapunan, wag lang ang pagbabasa ng Biblia. So yan po yung mahalaga. Di yan. Ano? Kaya nga sabi, at siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay ginhawa. So yan po yung epekto ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. Bible reading cause a revival. So, masarap po tayo laging revive sa paglilingkod. Ano? So, kaya tayo po ay nawawalaan ng kagalakan sa paglilingkod dahil meron tayong isang aspeto ng ating buhay pananampalataya na napapabayaan. At malamang, yung isang aspetong yun, siguro malamang prayer life o kaya ay Bible reading. Ano? Maalin di yan. Pag yan nawala ay siya, minsan magiging tap-angin ka sa paglilingkod, minsan ikaw ay hindi maaasahan sa paglilingkod because of lack of prayer and Bible reading. Ano? Kaya mahalaga ho ang pagpalagi ang pagbabasa ng Biblia. It causes a revival in us when we read the Bible. Cause a revival. Yan po yan. So yan po yung kahalagahan ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. So kayo ba yung magbabasa ng Biblia? Tayo yung magbasa ng Biblia. Ano? So, kaya nga sabi, ang kautusan ng Panginoon ay, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ano? Yan po yung, the law of the Lord is perfect, converting. So, pag sinabing convert, ayun yung, kumbaga ay, pinaltan. Sabi po diyan, to return to consciousness. Wala ang consciousness, to return to consciousness or life, become active. Hindi ka active, naging aktibo ka na uli. Or flourishing again. Ano? Flourishing again. Ano? Hindi ka flourish, nag-flourish ka na uli. Ano? So, malamang ikaw ay dumaraan sa tagpo na ikaw ay tiga ngayon. Malamang ikaw ay dumadaan sa tagpo na ikaw ay malungkot ngayon. Parang ikaw ay tinatamad maglingkod sa Panginoon. Bumalik ka lang sa pagbabasa ng Biblia. Napakahalaga po na yan. At diyan po tayo palalaguin ng Diyos at pagagalakin ng Diyos sa paglilingkod. Ano? Flourishing again, recover or refresh, restore or retrieve. Yan po yung ang sinasabi ng talata. Kaya mahalaga po yan. Napakahalaga po na yung palagi ang pagbabasa ng Biblia. Okay, so sabi po diyan, number 2, hindi lamang ang reading the Bible cause a revival. Number 2, ang sabi diyan, doon pa rin sa verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ano? Bible reading make the wise. Yan po sabi Making wise the simple. Making wise the simple. Ano? Ang Biblia ay nakapagpapatalino o nakapagpapapantas sa tao. Yan po yung sabi ng talata. Ito po yung epekto kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia araw-araw. Kaya nga sabi ng talata, Joshua 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag. Pag sinabing huwag mahiwalay, huwag. Ano? Huwag mong pakalman yan. Hindi, huwag mong pakalman. So,
Ang sabi ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Yan po yung sabi. Huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Kaya pala mahalaga magbasa ng Biblia upang atin daw magawa yung lahat ng nakasulat dito. Dahil pagka hindi mo yan alam, hindi mo magagawa yan. Tinan mo, pag hindi mo alam ang isang bagay, hindi mo magagawa. So kaya tayo inuutusan ng Diyos na read His Word upang magawa natin yung sinasabi sa Biblia. Yan po yung sabi. At pag nagawa natin, yung sabi dito ng talata, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ano? Ang sabi dyan, ang patutuo ng Panginoon ay tunay. Tunay. Pag atin itong ginawa, anong bunga? Na nagpapapantas sa hangal. Yan po yung sabi. Hindi po yung sabi ko. Sabi po yan ng Biblia. Sabi po yan ng Diyos. So kaya sabi po ng talata, reading the Bible makes thee wise. Gusto niyo po maging wise? Read His Word. Read His Word. Ang sabi po ng Proverbs chapter 1 verse 4. Sabi po dito, Proverbs chapter 1 verse 4, to give subtlety to the simple. Ang sabi po diyan, upang magbigay ng katalinuhan sa musmos, kaalaman at pagbubulay sa kabataan. Yan po yung sabi, upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. So yan po yung salita ng Diyos. Kapag atin po itong binasa, magkakaroon po tayo ng wisdom or karunungan. Kaya nga sabi ng Proverbs, sabi ng verse 8, ng chapter 8, verse 5 ng Proverbs. Ang sabi po dito, o kayong mga musmos, magsiunawa kayo ng katalinuhan at kayong mga mangmang makaunawa kayo sa puso. Ang sabi, o kayong mga musmos, magsiunawa kayo ng katalinuhan. So, ang sabi po diyan, yung tinutukoy po dito is the Word of God. So, kaya mahalaga po mga minamahal, ang salita ng Diyos. Yan. Kaya mga minamahal, ang hamon po natin sa inyo, or bawat isa po sa atin, hinahamon po tayo na tayo po ay palagi ang magbasa ng Biblia. Magbasa po tayo ng Biblia. At alam niyo po, tayo po ang nakikinabang. Hindi po ang kung sino man. Kapag ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ikaw mismo ang makikinabang. Hindi ako, dahil ako nagbasa na at ako'y nakinabang, kapag ikaw ay nagbasa ng Biblia, ikaw ang makikinabang. At yan po yung karunungang nanggagaling sa Diyos. Sabi po diyan. Sabi po ng Psalms 119. Verse 97 to 100. Tama, ito po yung nagagawa ng salita po ng Diyos sa ating buhay. Pag atin pong ginagawa, yung utos ng Diyos na palagi ang pagbabasa ng Biblia. So, sabi po dito ng Biblia, o gaano iniibig ko ang iyong kautusan? Siya kong gunita buong araw. Tingnan niyo po, ibig sabihin, oh, how love I thy law. It is my meditation all the day. Ay talagang inisip na lang niya ang Word of God, ang salita ng Diyos. Kasarap na hunong gayon na ang lagi natin bulay ay yung salita ng Diyos. Ang ating po lagi nating iniisip ay yung salita ng Diyos. Binubulay po natin. Hindi po yung kung ano-anong binubulay natin. Kung ano-ano ang ating binubulay, kaya tayo nabibigatan ng loob. Ang ating bubulayin po mga minamahal is yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Joshua 1:8, ang aklat na ito ng utusan, this book of the law shall not depart out of thy mouth, sabi ng talata, sabi ng Joshua 1:8,
Tagalog ko lang sa ulo eh. The Lord said, Joshua, Job pala wala. Excuse me po. At time muna, taan mo natin. Joshua chapter 1 verse 8, This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate day and night. Meditate day and night. Tingnan niyo po. Kaya nga sabi po dito ng talata sa 97 ng Psalms 119, O gaano iniibig ko ang iyong kautusan, siya kong gunita buong araw. Sino ang ating gunita buong araw? Ano? So pagka ang ating ginugunita ay hindi ho ang salita ng Diyos, hindi ho ang Diyos, tayo mabibighulaan. Ano? Ang iyong sinisinta, ginugunita mo buong araw ay mabibigatan ka lang. Yaman sa mundo, etc. etc. Kung ano man yan na yung ginugunita buong araw, ang gunitain po natin ay ang salita po ng Diyos. Wag ho kung sino-sino. Ano? Isa lang ang kilala kong persona na hindi ho nagbibigo. At ito po ang Diyos. Hindi po siya nagbibigo. Tayo po, lagi po natin siyang binibigo. Pero ang Diyos po ay hindi po tayo bibiguin. Kapag siya po ang atin pong ginugunita buong araw. Yung kanyang salita. Kaya nga sabi, Oh how love I thy law. It is my meditation of all the day. It is my meditation all the day. Yan po. Kaya nga sabi ng Joshua 1:8, sabi po din This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate day and night. Yan po sabi. Meditate day and night. Ano? Yan po yung sabi ng talata. Kaya ito po yung sabi ng talata. Verse 98, Thou through thy commandments hast made me wiser than my enemies, for thy are ever with thee. Verse 99, I have more understanding than all my teachers. Bakit? For thy testimony are my meditation. Ano? Alam niyo po, maraming mga matatalino, hindi alam ang Biblia. Isa na po dyan sa umamin, na wala na po ngayon at namatay na si sumalangit ng mga kaluluwa. Si Miriam Defensor Santiago. Siya po ay nagsabi, nung siya po ay nagbabasa ng Biblia, ay hindi daw niya maunawaan ang Biblia. Labas sa pagpapaunawa ng banal na Espiritu, hindi mo mauunawaan ang Biblia. Kaya salamat po sa mga nakikinig ng salita ng Diyos, lalo na po sa mga bisita. Kung iyo itong nauunawaan, salamat po at ikaw ay kumikilos po ang banal na Espiritu sa iyong buhay. Dahil hindi po lahat ng tao nauunawaan ang salita ng Diyos. No? Lalo na po tayong mga mananampalataya ng Diyos. Kung tayo ngayon meron ng pag-unawa, abay, basahin po natin ito. Dahil dito po tayo mapapabuti. Kaya nga sabi ng verse 1, it caused a revival for us. Kung gusto mong maging revive, gawin mo yung kalooban ng Diyos. Paano magagawa yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng palagi ang pagbabasa ng kanyang salita? Dito mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Hindi sa TV, hindi sa Facebook, hindi sa kung saan-saan, sa kanyang salita. Dito po natin malalaman ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng talata di yan. Sabi po, ang kautusan po ng isakdal na nagsasuri ng kaluluwa, ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Yan po yung sabi. Kaya mga minamahal, ang hamon po natin sa bawat isa po sa atin, kung gusto mo maging matalino, hindi lamang matalino pang mundo, maging malaman mo yung kalooban ng Diyos, magawa mo yung kalooban ng Diyos, become wise. Basahin mo ang Biblia. Dahil sabi po ng talata, reading the Bible, make thee wise. Make thee wise. Yan po. No? So, nung ako po yung nagbasa ng Biblia, biyaya po ng Panginoon, ay ang ginawa sa akin ay napakarami. Ano? So, yan po yung nagagawa ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. Ano? Kaya sa amin po mga bisita, kung kayo po may mga tanong, halimbawa kayo nagbabasa ng Biblia, huwag po kayong mahiyang mag-chat sa ating mga pastor, chat diyan, sa ating mga co-workers, o kaya naman sa mga member,
At sa mga member naman, ay dapat ninyong alam nga, yung itatanong. Ano? Kaya dapat kayo magbasa ng Biblia. Yan. Ano? Kaya yan ang napakahalaga ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. Upang may sagot ka rin sa bawat nagtatanong sa iyo. Ano? Yan po. So, reading the Bible make thee wise. Ano? Sabi pa, I have more understanding than all my teachers, for thy testimony are my meditation. Sabi ng verse 100, I understand more than the ancients because I kept thy precepts. Tingnan niyo po yan. Ang sabi? Sabi po ito, ako'y nakakaunawa ng higit kaysa may katandaan, sapagkat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. Tingnan niyo po. Talaga namang maraming matanda ay talagang walang pag-unawa. Ano? Dahil nga, ang nagtatama ng atin ng buhay, ang nagpapatalino sa tao ay ang salita ng Diyos. Yan po yan. Ano? Yan po yan. At ang pinakamataas na karunungan na makukuha mo dito sa mundo ay hindi yung nakatapos ka ng abogado. Maraming mga tapos na nasa may katungkulan, sila pa ang magnanakaw. Yan may katalinuhan? Hindi po. Ang nakakapagpatalino talaga sa tao is yung salita ng Diyos. At ito po yung mga minamahal, ito po yung makapagpatalino talaga sa tao. Kung atin pong babasahin ang kanya pong salita, make thee wise. Kaya ang sabi po diyan, I understand more than the ancients because I kept thy precepts. Yan po yung sabi. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa may katandaan sapagkat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. Tingnan po. Kahit matanda sa iyo, magiging mas mas pangunawa ka pa, may mas kaunawaan, may mas malalim na kaunawaan ka pa kaysa sa nakakatanda sa iyo because of the Word of God. No? Yan po yung nagagawa ng salita ng Diyos. Kaya wag po natin pababayaan ang salita ng Diyos. Wag. Kaya nga, sabi ko nga po, sa Job, aking ninasa ang iyong salita ng higit sa aking ninanasang pagkain. Yan po yung sinasabi. Ano? Kaya wag po natin pababayaan ang salita ng Diyos na hindi po natin binabasa. Number 3, tingnan niyo po. Sa verse 8, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Yun na. Nandun po. Number 3 natin puntos. Reading the Bible makes thee rejoice. Yan po. Makes thee rejoice. Yan po yung isang resulta. Nang pag tayo po nagbabasa ng Biblia, tayo po ay, sabi po, ang mga tuntunin ng Panginoon ay tunay na nagpapagalak na sa puso. Nagpapagalak sa puso. Tingnan nyo, sabi ng talata sa 119 again, verse 72. The law of thy mouth is better unto me than 1,000 gold and silver. Tingnan niyo po, pag kayo po nakahawak ng 1,000 gold of silver, tingnan niyo po, ay anong inyong mararamdaman? Ay, talagang kayo, yung tumama na lang sa loto. Huwag ko kayong tataya sa loto. Yung kayo tumama na lang sa loto, kayo galak na. Ang sabi ng talata, the law of thy mouth is better unto me than 1,000 of gold and silver. Tingnan niyo po, try imagine, ito pala ang nagagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay pagka tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa libong ginto at pilak. Yan po yung nagagawa ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng talata din verse 10, mga pinipitang higit kaysa ginto, oo higit kaysa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kaysa pulot at sa pulot kukyutan. Yan po yan.
So, kaya ang sabi dito, verse 8, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Rejoicing the heart. So, kung gusto niyo pong maging masigla, maging masaya sa paglilingkod sa Diyos, isa sa katotohanan na ating pinag-aaralan ngayon is yung palagi ang pagbabasa ng Biblia. Ito po ay nagbibigay sa atin ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. No? So, ramdam ko po, minsan din po ako ramdam ko, pag ako hindi nakakapagbasa ng Biblia, ay talagang ang aking buhay mabigat, parang ang lungkot, parang ang sama ng aking lasa, because hindi ako nagbasa ng Biblia. Pero pag ako nagbabasa ng Biblia, parang ang aking maghapon ay parang ang sarap gumawa. Masaya ka sa buong maghapon dahil ang salita ng Diyos ay pagkain niya ng ating kaluluwa. Pagkain ng ating kaluluwa. At kapag hindi tayo nagbabasa nito, siyempre, sino ka namang masaya yung gutom? Di ha? Try imagine yung gutom. Masaya ba yon? Hindi. Ito pala yung nagagawa ng salita ng Diyos. Ano pa sabi diyan? Sa 70. Psalms 119 verse 70. 70 nga. Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo, ngunit ako'y naaaliw sa iyong kautusan. Kaya nga sabi ko, ang maaaliw lamang sa salita ng Diyos is siyempre yung anak ng Diyos. Hindi maaaliw diyan yung anak ng demonyo. Kaya kung tayo po yung anak ng Diyos, dapat naaliw ka dito. At kung hindi ka naaliw, ay search your salvation. Siya sa atin mong iyong kaligtasan. Ano? Yan po yan. Ano pa sabi? Verse 24. Ang mga patotoo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. Tingnan niyo po yan. So, tayo po ba'y nasasayahan sa salita ng Diyos? Dahil ang salita ng Diyos, ito'y nagbibigay ng kagalakan sa atin. Sabi dyan, ang talata, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Hindi ang kagalakan dito, dahil ang kagalakan kasing tunay ay nasa Diyos at sa kanyang mga salita. Hindi mo makukuha yung kagalakan tunay sa Diyos sa mga bagay-bagay. Hindi mo makukuha ang tunay na kagalakan sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Wala. Ang tunay na kagalakan is nasa Diyos at nasa kanyang salita. Cellphone, bagong cellphone. Ako ay binigyan ng cellphone. Biyaya po ng Diyos. At may pagpalain siya ng Panginoon patuloy, lalo na sa kaligtasan. Nung bago ito ako tungtunga, abang ngayon ay medyo hibas na yung katuwaan. Medyo hibas na dahil medyo pamilyar na sa babae, sa girlfriend. Ay pagka nabasted, wala. Lungkot ang puso. Pero sa Diyos, ang kanyang salita, ito yung tunay na nagpapagalak ng puso. Yan po yung tunay na kagalakan. So, yan po yung sinasabi ng talata. So, delight, a high degree of gratification or pleasure. Yan po yung sabi. Yung delight. Yung isa sa kumbaga po ay kalapit na rejoice is delight. Malimit sabihin dito yung I delight. Sabi nga, sabi po dito, thy testimony also are my delight and my counselors. Yan po yung sabi sa verse 24 ng 119. Ano po sabi ng verse 70? Sabi po dito, their heart is apat as grease, but I delight in thy law. Pag sinabi pong delight, a high degree of gratification or pleasure, joy. Yun po yung sabi. So kaya marami ang kagalakan, ang makukuha natin ng tunay na kagalakan is sa salita ng Diyos. Dahil ito ay nagbibigay ng kagalakan sa atin. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. So yun po, ang sabi. Kaya mga minamahal, tayo po yung magbasa palagi ng Biblia. And number 4, sa verse 8 again,
The statute of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Yan, enlightening the eyes. Pag sinabi pong enlighten means free from ignorance and misinformation. So, free from ignorance, yung ignorante ka, walang alam. So, ang nagagawa pala ng salita ng Diyos is enlighten us. Reading the Bible, enlighten us. Yun. So, kung gusto niyo pong ma-enlighten, ayan, read His Word. Read yan ang sabi, The law of the Lord, the statute of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Ano? Sinabi enlightening means free from ignorance and misinformed. Ano? Salamat po at ako po ay salamat po tayo nakakilala sa Diyos. Na-inform ako na yung mga kasalanan kong ginagawa ko, pala yun. Dahil ang salita ng Diyos, nalaman ko yung mga katotohanan. Dahil ang salita ng Diyos, nalaman ko na ako pala yung napapariwara. No? At marami ako nalaman katotohanan na hindi ko alam dati. Yan po yung nagagawa ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga po ang salita ng Diyos sa ating buhay upang tayo po'y ma-enlighten. Ano? Upang ma-enlighten. Sabi yan, enlighten means free from ignorance and misinformed. Yan po nagagawa. So, yung palang kaligtasan ay sa biyaya lang. Yung pala para pala akong maligtas, dapat ay magsisi na ay kasalanan, manampalataya sa Panginoong Jesus. Ay dati wala akong alam, niluluko na pala ako ng aking pong kinagis ng relihiyon, niluluko na pala ako, wala pa akong alam, uulang ako ng uo. Yung pala'y bawal sumamba sa Diyos-Diyusan, ay ako'y uo pa rin ng uo. Pero ako nang pagbasa ng Biblia, dito ko po nalaman yung katotohanan. Dahil sabi, the truth shall set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya kung gusto niyo po mga minamahal, na tayo po'y ma-enlighten, is read His Word. Sabi ng Psalms 13, verse 3, iyong bulayin at sagutin mo ako, O Panginoon Diyos. Liwangan mo ang aking mga mata. Baka ako'y matulog ng tulog na kamatayan. Consider and hear me, O Lord, my God. Enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of death. Enlighten my eyes. Paano? Sabi po diyan ng Psalms Psalms 19. Nandito po ulit tayo. Hindi pa po tayo naalis. Psalms 19 verse 8. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. So kung may enlighten, read His Word. Yan po yung sabi. Kaya, ang sabi po diyan, mahalaga po ang salita ng Diyos sa ating buhay. Reading the Bible cause a revival. Reading the Bible make thee wise. Reading the Bible make thee rejoice. Reading the Bible enlighten us. And number 5, reading the Bible result of fearing God. Yun po yung bunga. Pag tayo po yung nagbabasa ng Biblia, nababasa natin yung katotohanan, yung kanyang salita, ang bunga po nito, ang isa pa sa bunga nito is yung fear God. Yung fearing God. Sabi diyan, verse 9, sabi po dito, verse 9, ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis, nananatili magpakailanman. So, bago yung nabanggit na yung una. Yung revival, yung wise, yung rejoice, yung enlighten, and yung number 5, yung resulta noon, God-fearing. Ang takot sa Panginoon ay malinis, nananatili magpakailanman. Ano?
Yun po yung sabi. Yun po yung sabi. Kaya mga minamahal, kung gusto po natin talagang tayo po ay lumago sa ating buhay pananampalataya, isa sa aspeto na ipinagagawa sa atin ng Diyos, isa sa katotohanan na dapat nating gawin, una ay yung pagbabasa ng Biblia. Una yung ating pinag-aralan is prayer, pandalawa is Bible reading. Aba, pag hindi pa naman tayo lumago na yan sa buhay paglilingkod sa Diyos, pag tayo naman ay pa-backslide pa na yan, pag atin yung ginagawa ay sinungaling ang Diyos. Ano? Pag atin po itong ginagawa at tayo po ay pa-backslide, ay sinungaling ang Diyos. Ano? Hindi ho nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayo pa-backslide, kaya tayo ay pawala-wala sa paglilingkod sa Diyos, kaya tayo po ay kumbaga lungkuyin sa paglilingkod sa Diyos dahil hindi natin ginagawa yung kanyang kalooban. Pag tayo po'y nabubuhay sa kasalanan, diyan po tayo ginugupo ng kasalanan. Wala pong magandang ginagawa ang kasalanan sa ating buhay. Kaya atin po yung iwanan. Tayo po'y sumunod sa Diyos, sa kanyang kalooban. At isa sa kalooban ng Diyos, prayer at Bible reading. Ito po ang ating pinag-aralan. It causes a revival. Makes the wise, make the rejoice, enlighten the eyes, and fearing God. Yan. Natatakot sa Diyos. Kaya yan po yung mga katotohanan na atin pong napag-aralan ngayong gabi. So nawa ay inyo pong naunawaan at nawa ay patuloy po nating gawin itong atin pong napapag-aralan. Ano po? So tayo po yung manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa mga katotohanan na inyo pong muling ipinabatid sa amin. Salamat po Panginoon Diyos sa muling natapos sa gawain. Nawa po Panginoon Diyos ay kayo po ang patuloy magpala at kumilos sa bawat nakapakinig Panginoon Diyos. Nawa yung mga katotohanan ito ay matanim sa amin pong mga puso't isipan at magawa po ang inyo pong kalooban. Nawa po Panginoon ay kayo po nawa ang kumilos, lalo na sa mga puso po namin, Banal na Espiritu, kayo po ang kumontrol sa aming pong mga puso't isipan upang kami po ay makasunod sa inyo pong mga salita. At kayo po nawa ang magpala, nawa po pa ng Diyos, sa bawat nakapakinig, nawa po pa ng Diyos ay kayo pong kumilos. Lapas po sa inyo pong pagkilos, Panginoon, ay para lamang po akong batingaw din ng tumutunog. Kaya salamat Panginoon Diyos sa mga katotohanan ito na muli po naming napag-aralan. Nawa po Panginoon ay kayo po ang patuloy na magpala sa aming po mga buhay. Salamat po o Diyos, ang lahat po na ito ay aming po samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So yun po, at salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Nawa po ay pagpalain po tayo ng Panginoon sa atin pong napag-aralan sa ngayong gabi. Salamat po sa inyo at God bless po sa inyong lahat.